Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po. Ito po ang latest update natin para nga po dito sa minomonitor natin na ngayon nga po ay isa ng ganap na typhoon. Ayon po yan sa European Center at ng Joint Typhoon Warning Center. Tinataglay na nga po nito yung lakas na abot ng 120 km per hour, malapit po yan sa gitna. At may pagbugso po yan na abot ng 135 km per hour. At ito nga po yung latest prediction ng European Center ay ito nga po ay dadaan dito nga sa may parte ng coastal water. Umangat nga po yan bahagya. Aangat po yan dito sa may coastal water ng Taiwan. Kagaya nga po nung sinasabi natin, dahil malayo pa nga po itong bagyo na ito, ay marami pa pong posibilidad na magbago nga po yung kanyang posibleng daanan. At posible pa rin po na halos buong extreme northern Luzon ay maapektuhan nitong ni Typhoon Jenny. Sa ngayon nga po, asahan nga po natin yung kanyang extension ng kaulapan ay nakakaapekto na po yan. Dito nga po sa may parte ng Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Bicol Region at umaabot na nga po yan hanggang dito nga sa may parte ng Baguio. Ilocos Region, asahan na rin po natin may mga biglang pagbuhos ng pagulan sa may parte ng Iba, Zambales at Bataan. Dito naman sa may parte ng Mimaropa, Zamboanga Peninsula at Visayas, yung southwest monsoon naman po yung nakakaapekto dito nga po sa mga lugar na ito. At maging dito naman sa may Metro Manila ay abot nga po yung extension ng kaulapan ni Typhoon Jenny at posible po tayo makaranas ng mga biglaang pag-ulan. Dito nga po sa mas malapitan na sumbyo ng wind map ng ating European Center, mapapansin nga natin yung posibleng daanan ni Typhoon Jenny. Dito nga po ay dadaan yan sa may parte ng coastal water ng Taiwan. At mapapansin nyo naman po yung kanyang diametro, aabot po yan, nasakop po niyan ay halos buong extreme northern Luzon ay mararamdaman nga po yung bagsik pa rin ni Typhoon Jenny. At dito mapapansin natin, mas pinakaramdam po yan sa may Itbayat at Basco, Batanes. Again, inulit natin malaki pa rin po ang tsansa na magbago muli yung kanyang direksyon. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung posibleng senaryo pa ni Bagyong Jenny. At bukod po dyan, meron po tayong namataan sa advanced weather forecast na posibleng panibagong bagyo na kung saan dadaan si Jenny ay posible rin po niyang daanan. Dumako na po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast bukas, October 2, patuloy nga po na lalapit ng extreme northern Luzon itong si Typhoon Jenny, habang meron nga po tayong cold front na umiiral dito nga po sa may parte ng karagatan ng Japan. At ito nga po yung ating northeast monsoon. Pagdating naman po ng October 3, ito nga po ay mas lalakas pa at lalapit po yan sa parte ng extreme northern Luzon. By October 4, posible nga aangat po yan ng bahagya patungo nga po dito sa may parte ng Itbayat, Batanes. Ramdam naman po na yan dyan sa may parte ng Basco at Itbayat itong si Typhoon Jenny. Pagdating naman ng October 5, ito nga po ay nakadaan na dito nga sa may parte ng coastal water ng Taiwan at mas lalakas pa nga itong si Bagyong Jenny. Pagdating naman ng October 6, ito nga po ay patungo dito sa may parte ng China at bagyang hihina nga po yan. Mapapansin nga po natin yung pagbugso pa rin ng northeast monsoon. At magkakaroon nga tayo ng panibagong sama ng panahon outside par. Pagdating naman ng October 7, posible nga po ito ay magkaroon ng landfall scenario sa may parte ng China. At ito nga po, magkakaroon tayo ng panibagong low pressure area outside par. At pagdating naman po ng October 8, ito nga po ay posibleng maging tropical depression or mahinang bagyo. At pagdating naman ng October 9, ito po ay posibleng pumasok ng Philippine Area of Responsibility bilang bagyo. At pagdating naman po ng October 10, dito nga po may posibilidad na umabot muli
ito hanggang sa typhoon category. Kung mapapansin nga natin yung kanyang dinadaanan ay halos hindi nagkakalayo sa dinaanan ni Typhoon Jenny. By October 11, ito nga po ay nasa eastern section ng extreme northern Luzon at meron na naman panibagong low pressure area dito nga outside part. Again, inuulit po natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago nga po ulit itong minomonitor natin na sama ng panahon. Sa ngayon nga po, mag-focus muna tayo kay Jenny na posibleng ngang makaapekto dito nga po sa may parte ng extreme northern Luzon. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.